sorry, yung Omicron, yung Sigma. Yung pong Greek letter po, ginagamit po yan sa math at ginagamit po yan sa science natin. Lahat naman po tayo nag-aaral, no? Nag-aaral tayo ng high school, dumaan po tayo sa kolehiyo. Yung po unang letter lamang po ng pangalan ng Greek letter, yun po ang kinukuha. Kaya po, Zeta, Eta, Lambda, Omicron, Sigma, kinukuha po yung Z-E-N-O-S. Kaya po siya naging zealous. Okay? Ginagamit po yan, yung mga Greek letter. Ano pa natin? Yung tao, gamma, pi. Diba? Tao, gamma, pi. Tao, gamma, px. Double po yun, yung px sa translation. Sideline lang po yan. So, zealous is properly means heat. So, alam na po natin. Pag sinabi po natin heat, intense. Diba? So, used in a good and bad sense. That is according to the Complete Word Dictionary of the New Testament. At ito po ay sinigundahan po ng Greek English Lexicon of the New Testament and other early Christian literature. Intense positive interest in something. Zeal. Ano? So, intense negative feeling over another achievement or success. Jealousy, and so, yung pong salitang zeal, ginamit po yun as the highest, no? The intense, the magnified, the highest enthusiasm na ginagawa ng mga tao nung unang panahon, particularly ang mga Hudyo sa kanilang paglilingkod sa Diyos, na iniisip nila lang galing sa Diyos. The use of zealous in Romans 10:2 highlights the extreme degree of desire attributed to God. Bisa po natin, medyo nakaano po. The seal of God, the seal of the Jews and Paul. Concerning the seal, that is in Philippians chapter 3 verse 6, yun po ay may kinalaman po nung ipinaliliwanag ni Apostol si Pablo yung kanyang kalalagayan sa pananampalataya bilang Pariseo. Sabi niya, concerning sin, persecuting the church, touching the righteousness which is in the law, blameless. Philippians chapter 3 verse 6. The sin reflects the Hasadukim. Yung pong Hasadukim, ito po yung ika-12, doon po sa 18 benediction ng mga Hudyo. Ito po ay nagsimula noong 520 BC. Documented po ito dun sa Misna. At yan po ay nakapaloob sa New Testament na hindi po nalalaman ng halos karamihan. Ito po yan kasi Apostol Pablo po, hindi po niya inuusig ang mga Kristiyano kasi galit siya, hindi po. Inuusig niya ang mga Kristiyano noong unang panahon bilang pagsunod dito po sa benediction or semona estre. Ito po ay doktrina at kautusan sa loob po ng templo. At ito yung dinasalabi ng ating Panginoon Kristo, darating ang panahon na kayo'y uusigin, papatayin. Yan po ang dahilan. At yung pong binanggit dito, silipi ko po yung unang bahagi lamang po. No? May no hope be left to the slander, but may the wickedness perish as in the moment. May all-time enemies be soon cut off. Ito po yung dahilan kung bakit pinapatay ng mga ni Apostol Pablo yung mga Hudyo, yung mga Kristiyano ng unang panahon. At nung pinapatay niya ang mga Kristiyano, iniisip niya na siya ay naglilingkod at sumusunod sa kautusan ng Diyos. Ganun din po sa mga Hudyo. Sabi niya, we have one Father, even God. They claim Abraham is our father. They claim we are Moses' disciples. And that is 100% or 101% na ipinilalagay nilang
kagustuhan at mandate ng Diyos. Yung kanilang ginagawa ay mandated ng Diyos. Kaya ano sabi ng apostol si Pablo, they have the seal of God, but not according to God. But Jesus Christ Himself personally rebuked Jews. So ala naman po natin yung kasaysayan doon sa Acts chapter 9. Nung si Pablo po ay papunta po sa dako ng Damascus, matapos na siya ay kumuha ng permiso sa Sanhedrin at authority ng mga Hudyo para usigin lahat ng mga Kristiyano. Napakita ang ating Panginoon sa Kristo sa daan ng Damascus at sinabi, Saul, Saul, bakit po ako pinapuusig? Gayon din po ang mga Hudyo. Sinabi ng ating Panginoon sa Kristo, you are of your father the devil. Sabi nila, kami ang isang Diyos namin, ang Ama. Anak kami ni Abraham, disipulo kami ni Moses. Ang sabi ng ating Panginoon sa Kristo, kayo sa inyong amang diablo. May karapatan ba ang ating Panginoon sa Kristo para sabihin yun? Meron po sapagkat siya ay anak ng Diyos. Pero meron ba akong karapatan sabihin, ikaw ay anak ng diablo at tinutulong niya sa diablo? Wala po akong karapatan. Nakikita mo natin mga yan. Later through the apostles rebuked the Jews. They have taken and by wicked hands have crucified and slain Jesus. That is in Acts chapter 2, verse 23. The first preaching of the apostles. It's an Acts chapter. So meron po silang karapatang gawin ito. But not us. Jesus had warned before, they shall put you out of the synagogue. That is because of the Simon Esri. They shall put you out of the synagogue. The time cometh that whosoever killeth you will think that he doeth service to God. Meron po dalawang word na ginamit po sa worship. Isang proskuneo, that is the height, that is the capacity of the mental capacity. And the other one is the latreia, that is the action from proskuneo. Yung pong ginagawa natin ito po ay latreia. Yung pong ating nasa isip at ating nasa puso, yung po yung proskuneo. Yung po pag-awit natin, yan po ay bahagi ng ating latreia. Kaya po ang sabi ng ating Panginoon Espiritu, that whosoever killeth you will think that he doeth God's service. At sa ibang translation po, ginagamit po yung salitang God worship. Okay? Pero ang tanong po, what if we are on the same sandals of Paul and the Jews? Paano po yung pinaniniwalaan natin ngayon na akala natin sa Diyos, eh hindi man pala sa Diyos? Pero pa, posible po ba mangyari? Yes po, posible po mangyari. Galatians chapter 1, 8 to 9, hindi ko na po babasakin itong talata rito. Ito po ay isa sa pinaka-most abused text. As we said before, so I say now again, if anyone preach any other gospel unto you than that ye have received, let him be cursed. Kung may kahit man kami o mga anghel sa langit, ang mga aral sa inyo ng ibang ebanghelyo, kaysa inyong matanggap, ay karapat na itakwil. Ito pong talatang ito ay ginagamit para po protektahan ang matagal ng doktrinang pinaniniwala. Ibig po sabihin, close doctrine. At ito po ay pangkaraniwang marinig natin karamihan po sa mga denominasyon. Unang-una po ang Iglesia Cristo and Intermotive. Pero ito po ay ginagamit po natin po ng ating mga pangunahan para po protektahan yung ating mga sarili, ang kanilang sarili, at ang doktrinang kanilang iniaaral. Na kung alamang aral na inyong marinig na hindi ninyo tinanggap sa amin, takbo. You have the right. Ang ating Panginoon sa Kristo, ang mga apostol, may karapatan. Tayo po, wala. Bakit po? Wala tayong karapatan. The preachers then and now. Ang panahon po na yun, ang sabi ng ating Panginoon sa Kristo sa Matthew chapter 28, verse 20, ako'y isa sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng mundo.